Blessed day po sa ating mga men and women in uniform. Nawa po ay pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Saan man po kayo na naka-duty po ngayon, nasa office man o nasa field, nawa po ay samahan po tayo ng ating po Panginoon Diyos ngayong pong linggo. Ngayong linggo is week number 10 po tayo. Ang ating pong pamagat nito is respect for authority. Ito po yung authority na binigay po ng Panginoon Diyos sa ating po mga leaders or mga CEOs po natin. Ito po yung tinalaga po ito ng Panginoon Diyos po natin. Meron po tayo sa office po, meron po tayong CEO, meron po tayong presidente sa ating pong bansa. Kaya po sila po ang mga binigay po ni Lord po na authority po sa atin. Kaya tingnan po natin po dito kung ano pong nilalaman po ng lessons po natin. Sabi niyo po dito, I believe that respect for authority is a duty. I respect and uphold the Constitution, the laws of the land, and applicable rules and regulations. I recognize the legitimacy and authority of the leadership and obey legal orders of superior officers. Ito po yung nakita po natin po, sir and ma'am, na lesson po natin ay tingnan po natin po ang nilalaman po nito. Sabi niyo po dito, I believe that respect for authority is a duty. Bilang pong men and women uniform po natin, bilang uniform personnel, ay ito po yung nabibigay po ng respeto po sa mga authority at bilang duty po ninyo. Bilang subordinate, bilang pong sumusunod po sa order, mga legal order, ay ito po yung mga duties ng ating pong mga kapulisan, ninyo po ng mga kapulisan. At sanabi niya po dito, sa kabila naman po is, I respect, uphold the Constitution. Ano ba yung Constitution na sinasabi po dito? Ito po yung fundamental rule book or supreme law of national and organization. Diba? Ito po yung kumbaga SOP. Ito po yung standard na sinusunod by the book. Ito po yung inyo pong pinag-aralan po sa school po of training or sa mga pagkapulis. Kaya dito po sa umaga rito po, no, ito po yung uphold the Constitution na sinasabi po dito. And next po dito is makita din po natin is the law of the land that applicable rules and regulation. Of course, meron po tayong dalawang laws po tayo, law of the Lord and law of the land. Ngayon, nandito po tayo sa lupa, kaya po meron po tayong mga batas na dapat po sundin. Meron pong batas po sa mga uniforms, tulad po ninyo. May mga batas din po para din po sa amin sa mga civilian. May mga batas po tayo bilang po citizen din po bilang Pilipino. Kaya napakaganda po dito na sinasabi po dito is applicable rules and regulation. And next po dito is obey legal orders of my superior officers. Bilang subordinate, bilang mababang rangko, ay meron po kayong CO or meron po kayong sinusunod po na nagbibigay po order po sa inyo. Either masabi pa natin na minsan masama ang loob mo o hindi maganda pong order, pero ito yung order. At of course, kung mayroon pong nagbibigay po ng order, may mananagot. Kaya nawa po bilang uniform, ay sundin po natin kung ano pong habilin po sa atin dahil ito po yung authority is a duty, di ba? Sa respect po sa authority is a duty po niyo. Trabaho talaga po yan. Kaya tingnan po natin po dito kung ano po sinasabi po dito ng Bible verse dito po sa umaga nito. First thing is respect for Constitution. In First Peter chapter 2 and verse 13 down to 17, sabi po dito ng salita po ng Diyos, for the Lord's sake, submit all human authority, whether the kings as the head of state, or the officials he has appointed. For the king has sent them to punish those who do wrong and honor those who do right. For God will your honorable live should silence those ignorant people, those make foolish accusation against you. And verse 16 and 17, sabi niya po dito, you are free, yet God slaves you. Don't use your freedom as an excuse
to do evil. Respect everyone and love the family of believers. Fear God and respect the king. Balikan po natin po dito yung binasa po natin po rin na Sir and Ma'am. Nasabi niyo po dito, sa ngalan ng Diyos ay tayo po ay sumunod po dito sa authority bilang isang tao. Sa ating pong king, the state, dahil po ito po sa Europe is king pong ginagamit po na. Sa atin naman po dito sa may Asia or sa Pilipinas is president ang ginagamit po natin po dito. Kasi wala naman pong president ng sinabi po yung sinulat itong Bible na ito is king ginagamit po dito as a head of state. And officials that are appointed. Meron po kayong CEO, meron po kayo in charge, mga hepe, yun po yung nag-dictate po sa inyo. And sabi niyo po dito, ang king or leader is nagbibigay po ng kaparusahan sa gumagawa po ng hindi po maayos at nagbibigay po ng dangal or reward sa mga tao pong gumagawa po ng tama. Kaya napakaganda po dito na sinabi po ng Diyos, meron po itong blessings. Blessings sa mga tao po or mga officials or mga men and women in uniform po natin na sumusunod. And then, punishment naman po sa mga uniform po natin na hindi po sumusunod po sa kautusan. Kaya po, napakaganda po dito po, no? Ng verse 16. Sabi niya po dito, you are free. Yes, we have a freedom. Free po tayo. But, we yet God's slave. Yes, of course, freedom po tayo, pero tayo po ay under po ng Pinoy Diyos. Tayo po ay alipin po ng Diyos. Kaya po, huwag po natin pong gawing excuse yung freedom na meron po tayo para po makagawa po ng kasamaan. Kasi, sabihin mo God is love, God is good, God is merciful. Magiging excuse mo na yun para makagawa ka ng kasalanan. Pero, sir, ma'am, hindi po ito magiging excuse. We are under the law din po ng Pinoy Diyos. Maaring i-punish po tayo ng Pinoy Diyos, maaring pong i-bless po tayo ng Pinoy Diyos kapag sumunod po tayo sa Kanya pong kautusan. At sabi niya po dito, respect everyone and love the family of believers. Fear God and respect the king. Meron po tayo po dito fear God. Pag sinabi yung fear God is respect God sa ating pong buhay. And of course, respect the king or sino man po leader po natin. Dahil yan po ay tinalaga po ng Pinoy Diyos to lead us sa ating pong buhay. Diba? Kahit po sa ating po sa loob po ng bahay po, very simple po, no? Bilang mga nanay, tatay, na ating mga uniform, ay susunod din po yung mga anak po natin. Dahil po, tayo po tinalaga po ng Diyos bilang head of a family. And number 2 po dito is authority of leaders. Diba? Ito po yung otoridad o kapangyarihan po ng ating po mga leaders. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 and verse 18-19, your servant must submit yourself to your masters and show them complete respect. Emphasize talaga po dito ni Peter na complete respect dito po sa pagsunod po sa bilang servant, bilang pong lingkod o alipin. Not only to those who are kind and considerate, but also to those who are harsh. Kahit po masabi mo ay masakit man sa akin o hindi naman po respetado or may mga negative background ka sa kanya, wala tayong magawa. You must follow the order. Diba? May kasabihan nga po, no? Follow before you complain or do before you complain. Kaya ito po, no, nangyayari po dito is biblical na makikita po natin, sir and ma'am. And sabi niya po dito in verse 19, God will bless you for this, di ba? Kapag nasunod po natin, pagpapalain po tayo ng Pinoy Diyos. Kasi sabi niya po, God will bless you for this. Ano pong this po dito, yung tukoy niyo po dito? Yung pagsunod po natin sa authority, sa ating pong CEO, sa president po natin, or sino man po na mahala po sa atin. Ang Panginoon Diyos na po ang bahala po doon. Mag-discipline kung sa tingin po natin ay hindi po maganda at pakiramdam po natin hindi po tama ang pinapagawa po sa atin. Pero yan po ang ang kanya pong utos po dito to respect the authority. Sa authority po,
at sundin po natin po sa ating pong buhay. Basta, ang Panginoon Diyos, i-bless po tayo, pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos kapag tayo po'y nasunod po sa Kanya pong utos. At sa ating pong pangwakas, sa ating pong prayers, ay ito po yung ating pong gawin sa pag-pray to praise God for His goodness and the grace in our life as forgiveness for our sins. Thank Him for the blessings we have received. Maraming salamat po at God bless po sa ating po lahat.